Sinampahan na ng patong-patong na reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Joseph Russell Inco. Si Inco ang driver at may-ari ng luxury sports car na nanuntok at nangaladkad di umano kay Jorbe Adriatico, ang MMDA Traffic Constable na sumita sa kanya. Bagamat hindi pa humaharap sa mga otoridad, handa raw si Inco na harapin ang mga reklamo. Naniniwala raw siyang lalabas din ang totoo. Humihingi rin daw siya ng pasensya at pangunawa sa publiko. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, sa putong ito, nasa kampo na ni Joseph Russell Inco ang bola ika nga dito sa insidente ng road rage sa Quezon City kahapon. Nagsampa na ng reklamo itong biktimang si Adriatico. Narinig na ng sambayanan ang kanyang bersyon. Bersyon naman ngayon ni Inco ang inaabangan ng sambayanan at gayon din ng pulisya. Hindi raw mabura sa isip ng MMDA Traffic Constable na si Jorbe Adriatico ang kanyang sinapit. Hawak-hawak daw siya sa damit ng driver ng luxury sports car habang sinusuntok sa mukha. Nagalit kasi ang motoristang kinilalang si Joseph Russell Inco matapos sitahin dahil sa tangkanyang pagliko sa isang intersection. Papasok sa isip ko eh. Hindi mawala sa isip ko yung nangyari kapon. Tulog ako mamaya, magigising ako. Kaya tulog, magigising. Sa panayam sa unang hirit kanina, hindi napigilang maluha ni Adriatico habang binabalikan ang pananakit sa kanya. Parang nanginginig ka pa. May takot ka ba o... Opo, sir. Bakit? Ito yung time na yun. Bilis to. Mabilis yung takbo. Iniisip ko, patay na ako eh. Oo. Yung kasama mo yung kumukuha nun? Abang naman makahawak ko sa kanya. Tuloy pa rin yung niya sa akin. Anong sinasabi mo kay Joseph? Sabi ko, sir, bawal naman kayo sa akin. Tigil niyo na yung ano. Tapos yung kasama niya, kinausap siya. Pero pagkawalan mo na yan, mahawak ka naman sa kanya. Oo. Yun, sir, pinakawalan na ako. Ang mga kaanak naman ni Adriatico nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Natakot po kami kasi nakatira lang naman kami sa simpleng lugar. Hindi po kami umuwi. Nagtatago po kami. Huwag silang matakot dahil nakasuporta ang buong QCPD, lalong-lalo na si Constable Adriatico, taga Quezon City. Kanina nagpasuri sa East Avenue Medical Center sa Quezon City si Adriatico. Nagpa-schedule din siya ng posibleng operasyon para maayos ang nabali niyang ilong. Bago magpa-check up, naghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Adriatico laban kay Inco. Patong-patong na reklamong direct assault, grave threat, serious physical injury at direct robbery ang isinampa ng MMDA Constable. Sinubukan ng Quezon City Police na makipag-ugnayan kay Inco sa kanyang bahay sa Valencia Hills Condominium sa Quezon City pero hindi nila nakausap ang suspect. Pero kaninang umaga nagpunta sa Quezon City Police District Headquarters ang abogado ni Inco. Tumanggi siya magpa-interview sa harap ng kamera pero sinabi niyang handang sumailalim sa investigasyon ang kanyang kliyente. Pinaharap ng QCPD si Inco sa Camp Karingal at pinadadala sa kanya ang kanyang sports car. Ito ang nakuhang litrato ng GMA News ng nakaparadang luxury sports car sa New Manila sa Quezon City. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Inco na sasailalim siya sa legal na proseso. Buo raw ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa legal na sistema at naniniwalang lalabas din ang katotohanan. Napaka-pribado raw niyang tao at labis umanong nagdurusa ang kanyang asawa at mga anak dahil sa masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Ikinalulungkot daw niyang nangyari pero umaasa siyang hahayaan ng publikong gumulong ang due process of law. Pasensya at pangunawa raw ang kanyang hiling mula sa lahat. Samantala, Jessica, ngayon na isampa na ang demanda ay muling nanindigan itong si Ginoong Adriatico dahil hindi siya magpapaareglo dito sa kasong ito. Jessica. Ivan, meron bang palugit na ibinigay para itong si Inco ay lumabas na at humarap sa pulis para man lang may paliwanag din ang kanyang panig? Ivan? Jessica, wala tayong nakuhang impormasyon tungkol sa palugit na ibinibigay ng pulisya. Bagamat hanggang kaninang gabi, mga alas 6 pasado ng gabi, ay nakausap po pa itong si QCPD Director Joel Pagdilaw. At sinabi nga niya na maghapon inantay niya itong si Inco at gayon din ang kanyang abogado, pero hindi raw sila dumating. Pero sa mga susunod na araw, ay bukas pa rin naman daw ang pintuan ng QCPD para sa kanyang panig. Hindi lamang nasabi kung hanggang kailan
itong palugit na ito, Jessica. Sa statement nitong si Inco, Ivan, parang ipinapahiwatig niya na may diferensya rin. Siyempre, ito yung version niya. Meron din siyang masasabi kay Adriatico. Ano ang sabi naman ni Adriatico dyan? Jessica, sa katunayan, kanina sa unang hirit, naging guest natin siya. At off-camera, tinanong ko siya. Exactly yung punto na yan na yung sinasabi ni Ginong Inco na the truth will come out. Ano ba ang truth sa bersyon ni Ginong Inco? Siyempre may sariling truth itong si Ginong Adriatico. Tinanong ko siya, ikaw ba pinrovoke mo? Kasi it takes a lot of provocation para uminit ng ganyan ang ulo ng isang tao to the point na pipitsirahan mo, susuntukin mo at kakalid ka rin mo ng ilang daang metro. So tinanong ko siya, meron ka bang ginawa? Meron kang sinabi? Ano bang naging exchange niyo? Well, of course, ang sabi nitong si Ginoong Adriatico, wala raw siyang makitang posibleng dahilan para magpantingan-tenga o magdilim ang paningin nitong si Ginoong Inco. Pero dun sa naunang statement nitong si Adriatico, Ivan, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niya, ipinauulit daw niya dito kay Inco yung kanyang pagda-dirty finger. Hindi kaya yun ang ikinagalit nitong si Inco sa kanya. But in any case, let me just say na kahit ano pang pinag-awayan niyo dyan, kung verbal lang yan o kahit pa, di ba, hand sign, it does not, justify violence. Yun nga, Jessica, yung punto ngayon, sapat ba? Even assuming, ito nga si Ginoong Adriatico, sinabi niyang, sir, ulitin nyo nga, sabihin pa natin na maangas yung mukha niya, tinutukan niya ng cellphone. Again, the question, sapat ba itong provocation para pitsirahan siya at suntukin at kalad ka rin? Ika nga, anong tawag dito, appropriate force ba yung ginamit dito sa ginawang provocation nitong si Ginong Adriatico? Ivan, sabi mo, patong-patong na mga kaso ang isinampa laban dito kay Inco. Ano-ano uli ito, Ivan? 4, Jessica. Unang-una dyan, yung serious physical injury. Dahil nga doon sa pambubugbog, yung grave threat. Dahil habang hatak-hatak daw siya, sinisigawan pa daw siya na papatayin kita. Isa pa, itong direct assault on an agent or person in authority dahil nga unipermadong tao ito, traffic enforcer. At yun namang pang-apat ay yung direct robbery na tinatawag ng pulisya dahil daw yung pagkuha sa cellphone nitong traffic enforcer na Ginong Inco. Maraming salamat sa'yo, Ivan Mayrina.